Ito. Song of Songs 1:1. Ito ang pinakamagandang love song na dedicated para kay Solomon. Unang kanta, babae, pupugin mo ako ng mga kiss mo. Oy, you love it! Higit pa sa alak ang pag-ibig mo. Ang pagbango mo ay sobrang bango. Sa verse 3 tayo, kasing bango ito ng pangalan mo. Kaya ang mga dalaga ay in love sa'yo. Isama mo ako. Bilisan natin, mahal kong hari. Dalhin mo ako sa kwarto mo. Tayo ay magsaya at sa pag-ibig mo'y magpapakaligaya. Ang pagmamahal mo'y masarap pa sa wine. Oy, I love the Taglish. Kaya di nakakapagtaka. Mahal ka din nila. O mga kababaihan ng Jerusalem, morena ako at maganda. Morenang gaya ng tent ng Kedar. Kasing ganda ng mga curtain sa palasyo ni Solomon. Huwag nyo akong laitin dahil sa kulay ng balat ko. Dahil sa sikat ng araw kaya ako ganito. Nagalit sa akin ang mga kuya ko. Sa kanilang mga ubasan pinagtrabaho ako. Kaya sarili kong ubasan na pabayaan ko. Sabihin mo sa akin, mahal ko, saan ka nagpapaston ng mga tupa mo? Saan mo sila pinagpapahinga pag tanghali na? Bakit kailangan kong magtago sa mga shepherd? Shepherd, all of it. Pero so far maganda yung ano nila. Maganda yung pagka-translate. Like yung pupunta tayo sa kwarto at magpapakasaya. So alam mo na yan. Ayan. Actually, excited ako dun sa ano eh. Yung binabasa nung rival church namin nung araw. No? Alam nyo ba yung rival church ng Andating Daan? Alam nyo ba? Ito ay ang Iglesia ni Cristo. Yan. Tingnan natin yung Roma 16:16. Yan. Yung magbatean kayo ng banal na halik. Yan. Roma 16:16. I-greet nyo ang isa't isa na may pagmamahal. Kinakamusta kayo ng lahat ng churches ni Christ. Hindi Iglesia ni Cristo. Churches ni Christ. Oh, yan, oh. Okay yung, ano. Tapos ito naman, yung favorite verse ng Andating Daan. Whenever they want to prove na sila yung tunay na iglesyang sa Diyos. Kasi yung official name ng Dating Daan is, Members Church of God International or mga kaanib sa iglesia ng Diyos. So, tignan natin. Tignan natin yung unang Timoteo 3:15. Unang Timoteo 3:15. Nasaan na ba yan? Second Corinthians. Ano yan? Tagal ko lang hindi nagbabasa ng Bible. Di ko na yung pagkakasunod-sunod ng mga books. Yung sulat kay Timoteo. Alala ko si Daniel Rason eh. Siya daw yung Timoteo ng MCGI. Simoteo, tawag ng ibang mga kasama kong ex-MCGI. Simoteo. Saan ba yung Timoteo? Ito na! Wohoy! Sige, yung 3:15. Ito na yung favorite verse ng MCGI. Para if ever madelay ako. Sa ang dating Biblia, ngunit kung ako'y magluwat. Yon, so madelay pala yung meaning. Alam nyo na kung ano ang dapat na maging ugali ng mga taong nasa pamilya ng Diyos. Ang pamilyang ito ang church ng buhay na Diyos. At sinusuportahan niyan ang mga totoong teachings. Kagaya ng pagsuporta ng pundasyon at poste sa isang bahay. Oh, ang ganda! Ganda ng version, no? Diba? I love it. Church ng buhay na Diyos. So, kung ito yung... Sabi nila, itong translation na ito is faithful daw sa sa Hebrew and Greek translation. So, if we're going to subscribe to that, mali si Soriano. Ang tunay na iglesia pala, church ng buhay na Diyos. Hindi iglesia ng Diyos. Diba? Tingnan natin sa unang Korinto 1:1. Yung sinasabi pa ni Soriano na
na basis niya na Iglesia ng Diyos daw ang ang totoo. O, ayan, yan. Ito, para sa Church ng Diyos na nasa Corinth, tinawag para maging bayan ng Diyos. Sila yung mga nakipag-isa kay Christ Jesus. Kasama ang lahat ng mga tao sa lahat ng lugar. Yung mga sumasamba sa Panginoon nating si Jesus Christ. Ang Panginoon nating lahat. Oh, mali ka, Soriano. Ano pala? Church ng Diyos. Hindi Iglesia ng Diyos. Charot. So, ito na yung Bible. Ayan. Ito na yung Bible. Ang Pinoy version. So, I'm so excited. Ano siya. So, I actually first heard about this nung, I think that was last year or 2 years ago. Yung unang nirelease ng Philippine Bible Society, yung New Testament na na ang Bible. So, basically, yung ang Bible is newest translation na ginawa ng Philippine Bible Society. They have been making this translation since 2007. So, ang goal for this translation is to reach out sa mga ka-generation kong millennials at yung sumunod sa amin, yung mga Gen Z. So, tinranslate ito into conversational Tagalog or Taglish na ginagamit dito sa Metro Manila. So, napaka-specific na demographic and geography yung tina-target ng Philippine Bible Society for this translation. So, 2007 pa nila ginagawa to. And na-finish nila yung New Testament, I think that was 2020. Last year yata nila or 2019 yata nila na finish. Tapos yung the rest of the Old Testament, they finish it noong, ito lang, from 2023. So, yan. Alright. So, ito na yung So, itong seller na binilang ko, which is yung J19 store sa Shopee. Meron silang pa-freebies na binigay. So, ito, The Gift of Giving, Wayne Watts. Alright. New Testament. Free pocket New Testament. Ano to? I think this is an inspirational. Okay. May topic dito about tithes. Giving is worship. Oh, by the way, I'm actually an atheist, but I'm still reading the Bible just for literary appreciation or more of a hobby. Tapos, meron akong goal nung teenager ako na to finish the Bible from cover to cover. Like, ang ginawa ni Penjalet when he was young. So, tinry ko siyang gawin, yung cover to cover na yun. Pero I was always being bogged down. Dahil nga sa ang pangit ng translation ng ang dating Biblia at saka ng King James Version. Parang someone from early 20th century ay nakikipag-usap sa akin. So, ito na yung ang Bible Pinoy version. Yes! Yes! So excited. So, yan na. Tanggalin na natin yung plastic wrapping. Ayan. So, thank you sa pa-freebie, J19. So, meron pang inspirational book sila na binigay. So, thank you sa Extra Mile. So, ang pakay ko lang talaga is itong Bible na to. So, yeah. Let's remove yung plastic. Yan. Philippine Bible Society, PBS. Yup. Alright. Okay. So, I think this will motivate me to finish the Bible. Reading it from cover to cover. From Genesis to Apocalypse or Revelation. Alright. So, eto na. Let's test. Alright. So, ang Bible. Pinoy version. Yahoo! Yan. Ano nga ba ang Pinoy version? So, nabasa ko na yung yung write-up about this. Alright. So, yun. Kompleto. So, Old tsaka New Testament. Perfect. So, ito na yung Old Testament.
Yeah, so meron siyang introduction sa Old Testament. So, ang Old Testament ay pwedeng i-describe bilang literature na naglalaman ng mga kwento ng buhay at karanasan ng bayang Israel. Mababasa dito ang history, kultura, at mga karanasan ng Israel sa larangan ng economics, politics, religion, at geography. Napakita rin dito ang relationship ng mga bayang nagkaroon ng parte sa buhay at faith ng Israel bilang isang bayang may tanging relationship kay Lord. Oh, I love the introduction. It's also Taglish. It's very, very understandable. Siguro, I think my niece and nephew na Gen Z, they will definitely appreciate this. Yan. Oh, meron pang trivia. Galing ang title na Genesis sa salitang Greek na ang ibig sabihin ay simula. Oy, I love that. Tungkol ito sa pag-create sa universe. Oy, Taglish. I love it. Na pinagmulan ng mga tao sa ugnayan ng tao sa Diyos at sa pagkasira ng relasyon nila dahil sa kasalanan. Oh, I really love this. Kasi ito yung stumbling block ko whenever I read King James or ang dating Biblia 1905. You have to stop to Google yung word na hindi mo maintindihan. Let's say, for example, magkasiwato. Yun. Nakalimutan ko ng some verse ko na nabasa yun. Pero nabasa ko siya long time ago. Magkasiwato. Ito pa, yung magluluwat. Yung sa unang Timoteo 3:15. Ngunit ako'y magluwat na mahabang panahon na upang maalaman nyo. Yung favorite verse ng ang dating daan yun. Pag binabrand nila yung magluwat. It's not being used in everyday conversation. Most of the time, sabihin natin, maghintay ka dyan or wait ka lang dyan. Di ba? Yan. So, yan. So, ito. Let's have an example. Yung Genesis 1:1. So, nung simula, nung create ng Diyos ang langit at ang lupa. So, hindi mo na kailangan ng dictionary. You can actually read it tuloy-tuloy. Walang anyo ang lupa at walang anumang may buhay doon. Napapalibutan ng dilim ang malalim na tubig at kumikilos sa ibabaw noon ang espiritu ng Diyos. Oh, yan. Oh, tapos, actually, I'm intrigued paano yung atake nila sa Song of Songs ni Solomon. Kasi alam ko may mga bulgar doon eh. Yan, Song of Songs, page 745. Tingnan natin paano atake ng PBS. Paano nila tin-translate yan. Yeah, medyo bastos. Alam ko medyo bastos kasi yun sa ibang translation ng Biblia. Let's see. Yung ang iyong mga suso ay parang ganito, ganire. Yung mga ganong sinasabi si King Solomon eh. Yan. Page 745 daw. 745. Boom. Song of Songs. Ito na. Ecclesiastes 745. Ito na. Papunta na yata ako dun. There you go. Ito. Song of Songs 1:1. Ito ang pinakamagandang love song na dedicated para kay Solomon. 1:1. Unang kanta, babae. Pupugin mo ako ng mga kiss mo. Oy, you love it. Higit pa sa alak ang pag-ibig mo. Ang pagbango mo ay sobrang bango. Sa verse 3 tayo. Kasing bango ito ng pangalan mo. Kaya ang mga dalaga ay in love sa'yo. Isama mo ako. Bilisan natin. Mahal kong hari. Dalhin mo ako sa kwarto mo. Tayo ay magsaya at sa pag-ibig mo'y magpapakaligaya. Ang pagmamahal mo'y masarap pa sa wine. Oy, I love the Taglish. Kaya di nakakapagtaka. Mahal ka din nila. O mga kababaihan ng Jerusalem, morena ako at maganda. Morenang gaya ng tent ng Kedar.
Kasing ganda ng mga curtain sa palasyo ni Solomon. Huwag nyo akong laitin dahil sa kulay ng balat ko. Dahil sa sikat ng araw kaya ako ganito. Nagalit sa akin ang mga kuya ko. Sa kanilang mga ubasan pinagtrabaho ako. Kaya sarili kong ubasan na pabayaan ko. Sabihin mo sa akin, mahal ko, saan ka nagpapaston ng mga tupa mo? Saan mo sila pinagpapahinga pag tanghali na? Bakit kailangan kong magtago sa mga shepherd? Shepherd, all of it. Sa mga shepherd. Okay, nakasama ko. Lalaki, kung di mo alam, o babaeng pinakamaganda sa lahat. Not gonna continue this. Kalimutan ko yung exact verse na may vulgar sa ibang translation. Pero so far maganda yung ano nila. Maganda yung pagka-translate. Like yung pupunta tayo sa kwarto at magpapakasaya. So alam mo na yan. Ayan. Actually, excited ako dun sa yung binabasa nung rival church namin nung araw. No? Alam nyo ba yung rival church ng Andating Daan? Alam nyo ba? Ito ay ang Iglesia ni Cristo. Yan. Tingnan natin yung Roma 16:16. Yan. Yung magbatean kayo ng banal na halik. Yan. Yan. Roma 16:16. I-greet nyo ang isa't isa na may pagmamahal. Kinakamusta kayo ng lahat ng churches ni Christ. Hindi Iglesia ni Cristo. Churches ni Christ. Yan Okay yung Tapos ito naman, yung favorite verse ng Andating Daan. Whenever they want to prove na sila yung tunay na iglesyang sa Diyos. Kasi yung official name ng Dating Daan is Members Church of God International or mga kaanib sa Iglesia ng Diyos. So, tignan natin. Tignan natin yung unang Timoteo 3:15. Unang Timoteo 3:15. Nasaan na ba yan? 2 Corinthians. Ano yan? Tagal ko lang hindi nagbabasa ng Bible. Di ko na yung pagkakasunod-sunod ng mga books. Yung sulat kay Timoteo. Alala ko si Daniel Rason Siya daw yung Timoteo ng MCGI. Simoteo, tawag ng ibang mga kasama kong ex-MCGI. Simoteo. Saan ba yung Timoteo? Saan ba mauuna? Galatia, Ephesians, Colossians, Thessalonians. Eto na! Hohoy! Sige, yung 3:15. Ito na yung favorite verse ng MCGI. Ayan. Para if ever madelay ako, sa ang dating Biblia, ngunit kung ako'y magluwat. Yon, sa madelay pala yung meaning. Alam nyo na kung ano ang dapat na maging ugali ng mga taong nasa pamilya ng Diyos. Ang pamilyang ito ang church ng buhay na Diyos. At sinusuportahan niyan ang mga totoong teachings. Kagaya ng pagsuporta ng pundasyon at poste sa isang bahay. Ang ganda. Ganda ng version, no? Diba? I love it. Church ng buhay na Diyos. So kung ito yung sabi nila, itong translation na ito is faithful daw sa sa Hebrew and Greek translation. So if we're going to subscribe to that, mali si Soriano. Ang tunay na iglesia pala, church ng buhay na Diyos, hindi iglesia ng Diyos. Diba? Tingnan natin sa unang Korinto 1:1, yung sinasabi pa ni Soriano na na basis niya na iglesia ng Diyos daw ang ang totoo. Ayan. Ito. Para sa church ng Diyos na nasa Corinth, tinawag para maging bayan ng Diyos. Sila yung mga nakipag-isa kay Christ Jesus. Kasama ang lahat ng mga tao sa lahat ng lugar.
yung mga sumasamba sa Panginoon nating si Jesus Christ, ang Panginoon nating lahat. Oh, mali ka, Soriano. Ano pala? Church ng Diyos. Hindi Iglesia ng Diyos. Charot. So, yun. Yun lang. So, magpi 15 minutes na pala yung review ko. Actually, I just intend to mga 5-minute review lang. Pero, na-excite talaga ako sa Bible na to. So, yan. Salamat sa PBS, sa Philippine Bible Society. At sa merchant, yung J316. Thank you for selling this at affordable price. So I'm very happy. So hopefully matapad ko yung goal ko to read this from cover to cover. Yan lang.